Detour? What the? Hindi na ituloy ni Lailani Cabanit ang sasabihin niya na biglang may lumikong sasakyan sa harap niya. Mabuti na lang at nakaminor na siya, kaya't agad kumagat ang preno nang mapadiin ang tapak niya roon. Nabigla siya na magkaroon ng detour papunta sa Bahay Kubo, ang Filipino restaurant na pag-aari ng kanyang pamilya. Dahil siyang panganay na anak ni Rogelio Cabanit, ang isa sa pinakamagaling na stock player sa bansa, sa kanya nito'y pinagkatiwalang pamamahala nun. Halos lumabas ang puso niya sa kanyang dibdib sa sobrang gulat. Hindi na nga niya maintindihan kung bakit nagka-detour sa kalye. Sisingitan pa siya ng bastos na driver. Sinundan niya ang sasakyang iyon upang masabon. Ang driver nun, sinuwerte siya dahil huminto yun sa gusaling tinatayo sa tabi ng restaurant niya. Fate must be on my side. Napakunot noo si Lailani nang matanto niya kung bakit nagka-detour. Dahil pala yun sa mga hinukay sa kalye ng isang water company. Para siguro dyan sa gusaling yan, mataring na sabi niya. Pinarada niyang kanyang Montero Sport sa likuran ng sinusundan niyang sasakyan. Pero in all fairness, gwapong-gwapong kotse nito. But I'm sure tsaka may-ari nun na nagtatago sa gwapong kotse. Bago siya bumaba ng sasakyan, isinipat muna niyang sarili sa salamin. Kung mangkokompronta siya ng tao, kailangan ay handa siya o sa ibang salita, dapat i-caring-carry ang kagandahan. Humanda kang rude driver ka. Nakataas ang sangkilay na naglakad si Lailani, papunta sa gawin ng driver's side ng Buick. Tinted ang salamin ng sasakyan kaya hindi niya alam kung lalaki o babae ang nagmamaneho nun. Pero kahit sinong hudas pang nasa loob, siguradong makakatikim to ng katarayan niya. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto ng sasakyan. Unang bumungad sa kanyang sapatos nito. Bali shoes, may taste. Nang tuluyan na itong nakababa. Napatda siya nang makitang matangkad at napakagwapong mamang driver. Hindi lang sapatos nito ang designer, pati ang damit. Naku, lagi kasi ako nakatune sa cable channel. Baka local actor na to na hindi ko kilala. His tantalizing gray eyes were framed by bushy yet neatly trimmed eyebrows. Ang hugis ng ilong, bibigat mukha nito'y tila hinango sa nagagandahang santo sa simbahan. Napakakinis din ng maputing balat nito. Ang dark brown na buhok nito ay naayusan ng gel na tila kung saan-saan nakaturo. Do you want to ask for my autograph or something? No picture please, I hate paparazzi. Sabi nito sa baritonong tinig. Bigla nataranta ang sistema ni Lailani. Artista nga ba to? Ano ngayon kung artista siya? Wala namang modo sa pagmamaneho. Yun ang nagpanumbalik sa wisyo niya. Bakit ba siya nagpatunganga sa harap nito? Nakataas ang isang kilay na pinamewangan niya to, ngunit naasiwa siya na nakangiting tinignan siya nito mula pataas sa kanyang muka. Focus on the issue, wag sa kagapuhan. I'm not here to drool over you, mister. Hindi porke gwapo, matangkad at binabaha ka ng appeal, hindi lahat ay magkakandara pa sa'yo. Gusto kitang kausapin dahil wala kang driving etiquette. Hindi ka ba kumuha ng driving lesson kaya hindi mo alam na dapat ay hindi nagkakat sa mga sasakyang paliko sa eskinita? Sa pagkagulat ni Lailani ay bigla itong tumawa. Nasisira na yata ang tuktok nito. Anong nakakatawa sa sinabi ko? Look at her, trying to be a leon kahit kuting lang. Sa halip na mainis si Ram Pizarro, na-amuse pa siya. Sanay siyang makakita, makasalamuha at magkaroon ng relasyon sa magagandang babae. Pero ang babaeng nasa harap niya ay kakaiba. Kung tutuusin, maraming mas maganda rito. May pagkachinitang mga mata nito na binagaya na maninipis subalit maayos na kilay. Hindi gaanong katangusan ng ilong nito subalit maganda ang hugis noon na binagaya ng maliit at pouty lips. Sa tansya niya ay nasa 5'4" ang taas nito kapag hindi nakasuot ng takong. Hindi ito mistisa subalit may maputi ito kaysa sa karaniwang morena. Simple lang ito pero maganda. Base sa paraan ng pagtindig, pagtaas ng ulo, pagtitig sa kanya at pagsasalita ay nakuha nitong interes niya. Miss, baka nagkakamali ka. Nakita kitang nakahinto kanina kaya dinaan ko ng sasakyan ko. Natatawang paliwanag ni Ramsey. Namilog ang mga mata nito at namulang muka, lalo ng ilong. He found that very cute. Asarin ko pa kaya para lalong mamula. Nagtaka ko kanina kung bakit nakadetour sa daan kaya napahinto ako. Pero wala kang karapatan na bigla na lang sisingit ng ganun sa daan. Singhal nito sa kanya. Ngumisi si Ramsey. Maraan siyang naglakad palapit dito.
Pinigilan niyang mapabunghalit ng tawa nang bahagyang umatras ito. Hindi ba matapang ka? Bakit ka lumalayo? Nangasar na tanong niya rito. Namula na naman ang mukha nito. So anong gusto mong gawin ko ngayon? Tapos na nangyari kanina. Humugot to ng malalim na hininga habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. I just want you to apologize. Tumawa ng malutong si Ramsey. What's so funny? Iritableng tanong nito sa kanya. Hinihingan mo ba ng apology ang lahat ng drivers na nagkakat sa'yo sa daan? Ganyan kakababaw ang tingin mo sa mundo? Wake up kid, you must be dreaming. Nanunuyang sagot ni Ramsey. Ang totoo walang kaso sa kanya kung pagbibigyan niyang kahilingan nito. Aminado siyang nagmadali siya kanina, hindi na niya ito nahintay kaya inunahan niya sa pagliko. Weird, ngunit natutuwa siyang asarin ito. Nang naniningkit ng hustong mga mata nito, alam niyang nasobrahan ng pang-aasar niya rito. You're right, I'm just wasting my time talking to someone who's kalus. Mataray na sabi nito sabay talikod sa kanya. Pabalik na si Lailani sa kanyang sasakyan nang pigilan siya sa braso ng mamang driver na kahit ubod ng gwapo ay saksakan naman ng yabang. Ano ba? Singhal niya rito sabay piglas. Hindi man mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya, mukhang sadyang malakas ito dahil hindi siya makawala rito. Bibitawan kita sa isang kondisyon. Nito. Hindi makapaniwalang tinignan niya to. Ikaw na nga may atraso sa akin, ikaw pang may ganang magbigay ng kondisyon? I really like your spirit, so wild and untamed. Nakangising sabi nito habang titig na titig sa kanya. Napalunok si Lailani sa paraan ng pagtitig nito. Anong palagay mo sa akin, kabayo? FYI, hindi ako hayop para maging wild and untamed. Ikaw ang walang modo. Naubos ng pasensya niya sa gwapong driver na to. Pasalamat ito't may face value to, kung wala, kinamitan niya na to ng karate chop. Hindi rin niya maintindihan kung bakit ganun na lang kainit ang ulo niya rito. Ngayon lang yata nag-over to the max ang kanyang pasensya. Nang tumawa ito, umabot sa sukdulan ng inis niya. Bumaba ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Kahit anong hila niya sa kanyang kamay, hindi pa rin ito yun binibitawan. Miss, pakakawalan lang kita kung pakikinggan mo munang hiningi kong kondisyon. Nito. Kahit nakangisi to, mukhang seryoso naman to sa sinasabi. Kaya tumigil siya sa pagpiglas. Good girl. Ang hihilingin ko lang naman ay pagbigyan mo ko makapag-apologize sa'yo ng maayos. I'd like to take you out to dinner. Siguro naman ay mawawala ng inis mo sa akin by then. Napamaang si Lailani subalit mabilis naman siyang nakabawi sa pagkabigla. I don't need your fancy dinner. I just want you to apologize for being rude on the road. That's all. Natari na sabi niya. Here's the deal. I only apologize if you agree to go out to dinner with me. Pagmamatigas nito, hindi siya inchik pero pakiramdam niya mukha na siyang si Chinese. Dahil sa sobrang paniningkit ng kanyang mga mata. Talagang hinahamon siya nito. Style mo, bulok! Tinalikuran niya ito at binirahan ng layas sa kapadabog na sumakay sa kanyang kotse. Gusto sana ni Ramsey na habulin ng babae pero pinigilan niya sarili. Nakadama siya ng panghihinayang dahil baka hindi na uli niya ito makita. Sagad hanggang butong interes niya sa napakataray at magandang babaeng yun dahil itong unang babae na tumanggi sa kanyang paanyaya. Hinabol na lang niya ito ng tingin. Kapag kuwan ay lumuwang ang ngiti niya nang iparada nitong sasakyan sa tapat ng restaurant na katabi lang ng gusaling pinapagawa niya. Pagkakataon nga naman, may nakakatawa ba? Napalingon siya kay Paco, ang long-time best friend niya at kontraktor na gumagawa ng kanyang gusali. Naging best friend niya si Augustus o Paco noong nasa kolehiyo sila kahit business administration. Ang kurso niya dito naman ay civil engineering. Nagkasama sila sa varsity team ng taekwondo at doon nagsimulang pagkakaibigan nila na hanggang ngayon ay matatag pa rin. Yeah, a very amusing girl. Sagot ni Ramsey at muling tinignan ang sasakyan ng babae. Nakababa na ron ang babae at dire-diretsong naglakad papasok sa restaurant. So, you have met Lailani Cabanit, sabi ni Paco. Nagtatakang nilingon niya to. Kilala mo siya? Tumango to. Naging kaklase siya ng kapatid ko nung high school. Naging kaklase ni Cheryl? Ang tinutukoy ni Ramsey ang kapatid nito na sumunod dito. Yup, madalas ay sa bahay namin ginagawang group project nila. Natatandaan ko siya dahil niligawan siya ni Val. Ang tinutukoy nito ay bunsong kapatid nito. Pero nabasat kagad si Val pagkatapos na isang linggong panliligaw. Natatawang dugtong nito, nakaramdam si Ramsey ng relief. Nawirdan siya sa nararamdaman niya. Bakit kumalma ang kalooban niya nang malaman niyang hindi naging girlfriend ni Valiant ang babaeng yon? Mahilig pala sa mabangis si Val, komento niya. Actually, mabait at mahinhin ang impression ko kay Lai. Ha?
Lai. Lailani or Lai for short. She handles herself very well. Kahit na mukha siyang hindi makabasag pinggan, marunong siyang lumaban at manindigan. Tumangutango lang si Ramsey. Indeed, a very interesting girl. Or woman. Napalingon siya sa kaibigan ng hawakan itong kanyang balikat. I know that look. I'm sure she presents a challenge to you. Pero maniwala ka, napaka-firm niya at hindi uubra sa kanyang mga kalokohan mo sa mga babae. Tumaas ang isang kilay ni Ramsey nang makita niya seryoso si Paco. Kadalasan ay tinatawanan lang siya nito kapag babae ang pinag-uusapan nila. I haven't said anything. Depensa niya sa sarili. Wala kang sinasabi, pero kabisado kong kibot ng mukha mo kapag may iniisip ka, lalo na kung tungkol sa isang babae. Give it up, Ram. Forget her. Tinignan niya ito ng mataman. Why are you suddenly like that? Kasi hanggang ngayon ay gusto siyang ipursu ni Val. She's for my little bro. He mouthed a silent, oh. Alam ni Ramsey kung gaano ito ka-protective sa mga kapatid, lalo na kay Valiant, na sakitin noong bata pa. I just wanted to apologize to her. Kinuwento niya rito ang dahilan na ikinagalit ni Lailani sa kanya. She was demanding an apology. Ngumis ito. Yup, that's definitely lie. Para hindi na ito mag-usisa pa, iniba na niyang usapan. Saan galing yan? Tanong ni Lailani kay Mabi. Isa sa mga usherette ng bahay kubo, pagpasok nito sa opisina niya ay may hawak itong isang bouquet ng tulips. Para daw yun sa kanya. Inihatid po rito ng delivery boy ng isang flower shop. Ilalagay ko po ba sa vase? May tarheta ba? Titingnan ko na muna kung kanino galing. Aniya, lumapit ito sa kanya at inabot ang bouquet. Napangiti siya na makitang mga bulaklak, magagandang mga yon. Pagkatanggal niya ng tarheta ay binasa kagad niya yon. Lai, we started on the wrong foot. Let me make things right. Dinner? Ram. Napakunot noo siya. Sinong Ram? Ma'am, hindi ko kilalang nagpadala. Baka ba'y nalaloko o kaya'y nagkamali ng pinadalahan? Sabi niya kahit naka-address naman sa kanya ang note. Ipapasauli ko po ba? Natigilan siya at tinignan ng hawak na bouquet. Sayang naman ang ganda nitong tulips. Never mind. Pagkatapos nitong ilagay ang mga bulaklak sa florera, ay nagpaalam nito at lumabas na roon. Naging alumpihit naman siya dahil wala siyang maalalang kakilala na may ganong pangalan. Noon to lang malalim na pag-iisip ni Lailani na biglang tumunog ang telepono. Muntik pa niyang matabig ang pinggan na nasa mesa niya. May bagong putahe siyang tinitikman na ipapaluto niya sa kanyang executive chef. Naghahanap siya ng mga putahe na pwede nilang i-offer ng seasonal lamang. Natanggap mo na bang mga bulaklak? Tanong sa kanya na nasa kabilang linya pagkatapos niyang mag-hello. Ha? Boses palang gwapo na. Pero sabi nila kadalasan ng ibang tsaka sa personal ay magandang boses sa telepono. May I know who's on the line? Magalang na tanong niya. Baka isa ito sa mga supplier o malalaking kliyente nila. Mahirap na magtaray nang wala sa lugar. Napakadali mo namang makalimot. We met yesterday and still owe you an apology. Sagot nito, parang may bumilyang umilaw sa kanyang isip. Naalala niyang gwapo, ngunit walang modern driver na nakasagutan niya kahapon. Sorry po, hindi ko alam ang pangalan niyo, sarkastikong sabi niya. Oh, I'm sorry. What was I thinking not telling you my real name? I'm Ramsey Pizarro. Ram for short. Bakit parang apelyido rin ang pangalan nito? Hindi ni Lailani napigilang mapahagikik. May nakakatawa ba sa sinasabi ko? Tinakpan ni Lailani ang receiver at tinayaan ang sarili na tumawa. Natigil lang siya nang mapansin niyang tumahimik ang nasa kabilang linya. Hello, are you still there? Still here. Kung gaano kakit ang pagtataray mo, ganun din kakit ang tunog ng tawa mo. She couldn't stop her heart from swelling up. He sounded sincere pero baka naman ay sanay ito mambola at binibilog ang ulo niya. Saan ko ba pwedeng ipasauli ang bulaklak? Mataring na tanong niya rito. Ow, that hurts. Sinabi ko lang nakit ang pagtawa mo, tinarayan mo na naman ako. That seems unfair. Bakit ba mainit ang dugo mo sa akin, Lai? Nagsalubong ang mga kilay niya. Paano mo nalaman ang pangalan ko at kung saan mo ipapadalang bulaklak? Pati itong number ko, paano mo nalaman? Well, let's say a little bird told to me. Ang tao kapag may gustong alamin, nakakagawa ng paraan. Tinirik niyang kanyang mga mata, mukhang papaputiin nitong buhok niya sa konsumisyon. I'm sorry, but I'm not interested. What? Hindi ako interesado makipag-dinner sa'yo. Stop wasting your time and leave me alone. Aniya sabay baba ng telepono. Pasalamat ka't hindi ko binagsak kung hindi nabingi ka na.
Singhal ni Lailani sa telepono kahit alam niyang hindi na siya maririnig ng kausap. Tinuon niya ang pansin sa pinggan na nasa mesa. Chicken ala Kiev, ang ulam na pinaluto niya. Ukrainian dish yon, isa yun sa seasonal dish sa menu nila para may variety ang ulam na pinipresenta nila sa mga customer. Magtatatlong taon na niyang naitataguyod ang bahay kubo. Nagtapos siya ng kurso accountancy at pinalad na maging CPA. Nang bigyan siya ng mga magulang niya ng pampuhunan para sa kahit anong negosyong naisip niya, kumuha siya ng entrepreneurship and restaurant management sa Vancouver. Pinili niya magtayo ng isang restaurant ngunit hindi sapat ang pera niya kaya ginawa na lang nilang family business yon. Nagtaka ang mga magulang niya sa kursong pinili tinapos niya dahil mula nung bata pa siya ay musikang hilig niya. Tuwing summer vacation noong elementarya siya ay ne-enroll siya ng mga magulang niya ng piano at guitar lessons. Para sa kanya talentong kaalaman sa musika kaya ayos lang sa kanya kahit hindi siya kumuha ng kurso may kinalaman doon. Wala naman siyang pinagsisisihan dahil sa edad niyang 25 ay masasabi niyang malayo na ang narating niya. Kailanman ay hindi niya makakalimutan ang suporta at tulong na ibinigay ng pamilya niya sa kanya para mapabilang siya sa isa sa mga youngest successful entrepreneur sa bansa. Ang kapalit nga lang na tinatamo niyang tagumpay ay ang kawalan niya ng panahon sa pag-ibig. There will be a time for that. Bumuntong hininga siya, muli niya tinuon ang pansin sa ginagawa. Hindi nagtagal ay may kumatok sa opisina niya. Come in, wala sa loob na sumagot siya. Ma'am, may bisita po kayo, sabi ni Mabi sa kanya. Nagangat ng tingin si Lailani. Kumunot ang noo niya dahil tila aliw na aliw ang itsura nito. Sino? Ako, sagot ng isang pamilyar na boses. Muntik nang malaglag ang mga panga niya nang mula sa likuran ni Mabi ay lumantad si Ramsey. Thanks Mabi, ako nang bahala sa boss mo. Nito, nanlaki ang mga mata ni Lailani nang dere-derechong pumasok sa kanyang opisina si Ramsey. Nakangiting isinara ni Mabi ang pinto. Sinubukan niya magbilang hanggang 10 upang kumalma siya. Haharapin na lang niya si Mabi pagkatapos ng itaboy ang gwapong devil na panira ng araw. Panira daw ng araw? Bakit kinikilig ka dyan? Sita ng isip niya. What do you want? Nakataas ay isang kilay at malamig na tanong niya rito. Uupo muna ako bago ko sagutin ang tanong mo. Hindi na nakahuma si Lailani nang upo ito sa visitor's chairs na nasa ibayo ng kanyang mesa. I'm waiting for your answer. Pinilit niya maging kalmado ang kanyang pagsasalita kahit biglang nag-somersault ang kanyang puso dahil sa klase ng pagkakatitig nito sa kanya. Para bang pinag-aaralan nito ang bawat detalye ng kanyang mukha. Mr. Pizarro, untag niya rito kahit hindi niya mabaliwala ang paru-parong tila naghahabulan sa kanyang tiyan. You have the most expressive eyes I've ever seen. Sabi nito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Napalunok siya. Ginugulo nitong sistema niya sa pamamagitan lang ng isang titig. Pasimpleng kinurot niyang kanyang hita upang pigilan ang kilig. Yan bang sagot mo sa tanong ko? He flashed a smile that almost took her breath away. Naku ha, pang commercial model ang toothpaste. Pantay-pantay at mapuputi ang mga ngipin. Pati ngipin gwapo. I just want one dinner date, your choice of restaurant. Then I'll give the apology you want. That's all. Diretsa ang sabi nito. Nag-iwas ang tingin si Lailani dahil hindi niya matagalan na nangungusap ng mga mata ni Ramsey. Bakit kailangan mo pang pahirapan ang sarili mo? Sapat na sa akin ang simpleng sorry. And a simple yes would change our life. Sabi na misteryosong sabi nito. Pasaway na puso, naglulundag. Napakurap si Lailani sa isinagot nito. Pagbigyan na kaya niya para matigil na? Pagkatapos ba ng isang dinner ay tatantanan mo na ako? Pero gusto nga ba niya hanggang isang dinner lang sila? Overanalyzing ka na ha, ngumiti ito. Nanalo siya at alam niya yon. Depende sa'yo, sabihin mo lang kung kailan at saan. Bakit pa tayo lalayo? Dito na lang sa resto ko. Maagap na sabi ni Lailani, at least safe siya doon dahil teritoryo niya yon. Pero bakit kailangan niya maging safe? Kasi nanganganib ang puso ko? Muntik na siyang mapailing dahil sa naisip, mabuti ba ngayong gabi? Tonight? Kailangan pa ba niyang umuwi upang makapag-freshen up at makapagpalit ng damit? Kung ganito naman kagwapong kadate ko. Diyahin hindi ako magpaganda, kinastigo kagad ni Lailani ang sarili. Sure, wala naman akong dapat asikasuhin mamaya. Let's get it done and over with. Kailangang iparamdam niya rito na baliwala sa kanyang date. Nang tanging gusto lang niya ay ang apology nito. Lumuwang ang ngiti ni Ramsey. It would be my pleasure, Lai. Anito sabay lahad ng kanang kamay sa kanya. Maybe it was something to seal the deal.
Tumango siya tinanggap ang pakikipagkamay nito. Parang kami ng babaeng kamay nito. Mainit at malambot yon. Tila hindi ito sanay sa mabibigat na trabaho o baka alagang kamay nito sa lotion. Napakislot siya nang marahan itong pisilin ng kamay niya. Nang bigla niyang naramdaman ang nanunuot na kuryente mula sa kamay nito ay kagad niyang binawi ang kanyang kamay na ikinangisi nito. Mukhang alam yata ng lokong epekto sa kanya ng ginawa nito. Buisit kung wala na tayong dapat pag-usapan pa, Mr. Pizarro. Tawagin mo na lang akong Ram. Okay, Ram. Gusto ko na sanang balikan ang nabinbin kong trabaho. Tumango ito habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. I leave you alone for now, Lai. See you later, sabi nito. Saka ngumisit kumindat sa kanya bago lumabas na opisina niya. Hindi ni Lailani alam kung gaano siya katagal na nakatitig sa pintong nilabasan ni Ramsey. Ano bang ginagawa nito sa kanya? Bakit siya tila nawawala sa sarili kapag nakakaharap niya to? Mas maigi pa nung galit siya. Mas kontrolado niyang sarili kahit hindi niya napipigilang makadama ng paghanga rito. Hindi napansin ni Lailani ang paglipas ng mga oras hanggang sa makarinig siya ng mahinang katok sa pinto ng opisina niya. Wala sa loob na sinabi niyang, "Pasok!" Narinig niyang bumukas ang pinto at may pumasok doon. Subalit hindi pa rin niya inaalis ang atensyon sa pag-encode sa Excel ng mga tala sa ledger niya. "You need some time off from work," sabi ng isang baritonong tinig na kahit anong iwas niya ay nagiging pamilyar na sa kanyang pandinig. Tinignan niyang nagsalita at hindi nga siya nagkamali ng hinala. "Anong ginagawa mo rito?" Nakakunot nung tanong niya kay Ramsey. But the sight of him made shivers run down her spine. He looked so dashing in a cream polo shirt that was unbuttoned halfway down his chest and was paired with navy blue pants. Hindi yun ang suot nito nang puntahan siya nito kanina doon. "Huwag mo sabihing nakalimutan mong dinner date natin," nakangising tanong ni Ramsey. Kasabay ng tunog ng mga yabag nitong papalapit sa kanyang pagkabok ng kanyang dibdib. Bahagya pa si Lailani nagulat nang mula sa likuran nito ay nilabas nitong isang long stem rose at inabot yun sa kanya. Hindi napigilan ni Lailaning mapangiti habang tinitingnan ng rose na hawak niya. Kapag kuwan ay bumaling siya rito at senserong ngumiti. "Thanks, pasensya na, hindi ko napansin ang oras kaya nawala sa isip ko." Nahiyang paliwanag niya. Wala sa loob na naisuklay niya ang mga daliri sa kanyang buhok. "Hindi ako nagpapakyut, no? Na-conscious lang. You should smile like that more often." "Mas gusto mo bang rose kaysa sa tulips?" Nagniningning ang mga matang tanong ng Ramsey. Bigla na lang may umalingaw-ngaw na warning siren sa kanyang isip. Automatikong tumaas ang isang kilay niya. "Hindi mo na kailangang alamin. Just apologize sincerely and we're done," mataray na sabi niya. "Akala ko ba nagkalinawan na tayo? Nagkasundo na tayo kanina na dito tayo magdi-dinner sa resto mo. Bakit nabalik na naman tayo dyan?" Halata sa tono nitong iritasyon. Hindi naman siya gawa sa bato para hindi mag-guilty sa sinabi nito. Oo nga naman, nagkasundo na sila kanina kaya mali na aatras na naman siya. Huminga siya ng malalim. "Hindi pa kasi ako naka-ready. Tignan mo, nakababad pa ako sa trabaho." Pakiramdam ni Lailani nagpupugto ang kanyang hininga nang dumukwang si Ramsey sa harap niya. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa mesa niya habang ang isa ay sa swivel chair niya. Tila rehas na kulungan ng mga bisig nito at siyang preso. Gusto niyang pagalitan ng sarili nang kumabog ang malakas ang kanyang dibdib. Nang ibaba nitong mukha sa mukha niya at tumigil lang, halos isang dangkal na lang ang pagitan nila sa isa't isa. His fresh breath was fanning her face. Umahalimuyak ang mamahaling pabango nito na kuminsan ay naaamoy niya sa kapatid niyang lalaki. But it was manlier and exotic and made her lose control of her senses. Hindi niya mailayo ang tingin sa mga mata nitong titig na titig sa kanya na tila inaarok ang kaloob-looban ng kanyang puso. "Huwag po, baka makita mo sarili mo doon." "What?" Muntik na niyang may tanong na malakas. Bakit gano'n ang sinabi ng kanyang isip o baka ng kanyang puso? "I can't see anything wrong with you. You still look beautiful and charming." Seryosong sabi ni Ramsey. Napasinghap si Lailani na mabilis nitong isinave ni Ramsey ginawa niya sa computer. Pagkatapos ay in-off na nito yon. Ni hindi man lang siya nakagalaw upang pigilin ito dahil sa sobrang pagkabigla. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo. "How dare you mess with my work?" Singhal niya rito subalit kagad din siyang natigilan nang ilapat itong hintuturo sa kanyang mga labi. The mere touch of his skin made her quiver inside. "Overtime ka na sa work, mag-dinner na tayo." Puno ng kumpiyansang sabi ni Ramsey. Napatango na lang si Lailani habang nakatingin pa rin sa mga mata nito. Hinawakan itong mga kamay niya at giniya siya patayo. Wala na siyang nagawa kung hindi sundin ang gusto ni Ramsey.
At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.